Yefan. Dapat mong tandaan. Para mabuhay ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Huwag mong kakalimutan. Ano ang nakalimutan mo? Ano ba talaga yon? Ano ang nakalimutan mo? Ano ba talaga yon? Ang silid ko, bakit parang ang alam ko lang ay natulog ako saglit? Bakit nag-iba ang langit? Panaginip ba ito? Mga kuya, tigilan na ninyo. Tanggap ko na ang pagkatalo. Bilis na ninyong lumabas. Nasa pa ang supermarket ng eskwelahan. Puntahan ninyo at tingnan. Hindi ako naniniwala. Sa sobrang laki ng supermarket na ito, ni pagkain wala. Tubig at pagkain. Lahat ng pwedeng kainin ay kinuha na. Wala nang natira. Talagang wala na bang tao sa mundong ito? Gutom na ako. Naalala ko, isa itong bar ata. Subukan nating sa muwerte, baka may makitang hindi pa nabubuksang alak. Ayokong mamatay. Tulong, ni kamay ng babae hindi ko pa nahahawakan. Ayokong mamatay pa. Bilasan mo, tumayo ka na, ibigay mo sa akin dito. Oy, ayos ka lang ba? Bilasan ninyong umalis dito. Kumusta ang pakiramdam mo pagkagising mo? Paano ako napadpad dito? Nasaan ang halimaw na yon? Hindi mo ba alam kung ano yon? Demonyong aso yon, pinakamahinang halimaw ng kaluluwa sa ilang. Para sa amin, parang death sentence din yon. Pwede bang malaman kung anong taon na? Ha, pati taon ngayon nakalimutan mo na 2116 na. Ang 2116 na ay ang mundo 100 taon mula ngayon. Isang dambuhalang sakuna noon na tinawag na malaking pagbagsak na nagwasak sa dating mundo. Ginawang guho ang mga lungsod, nadungisan ang mga lupaing sakahan at hindi na matamnan. Mahigit 70% ng mga hayop at halaman ay may matinding lason. Halos lahat ay naubos. Ang pumalit ay mga nakakatakot na halimaw na kumakain ng tao. Mga halimaw ng kaluluwa. Ang mga taong nakaligtas o swertihin na nakatira sa mga lungsod na may matataas na pader o kami na tulad nila. Mga lagalag na nagpipilit mabuhay sa ilang. Para makapasok sa lungsod, kailangan mo ng rehistro. Mas mahal pa yon kaysa ginto. Halos imposibleng makuha. Swerte mo, I-ho. Tingnan mo ang suot mo. Hindi ka mukhang isa sa amin na gumugulong sa putikan. Saan ka ba galing? Hindi ko masabi. Baka hindi ko rin alam kung totoong sinabi ko yan. Baka pinugutan nila ako, nawala ang malaking bahagi ng mga alaala ko. Paggising ko, napunta na ako rito. Tapos nasalubong ko ang demonyong aso. Pagkatapos ay kayo naman. Naalala mo pa ba ang nangyari sa bahay? Halimbawa, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko. Isa siyang inhinyero. Inhinyero ng ilog. Sigurado ka bang inhinyero ang tatay mo? Oo nga. Ay naku, yeah. Mukhang sinabuyan ka talaga ng tubig sa malaking ilog. Tayo ay walang alam. Tingnan mo si Sialu, ang dalagang ito. Iniligtas niya ang buhay mo. Maganda ang mata niya. Mabilis at masipag din ang tao. Gwapo rin siya. Pwede ba ninyong pakiusapan ng ama mo? Bigyan ninyo siya ng pwesto para makapasok sa syudad. Kailangan lang namin ng isa. Hindi kami gaaman. Isa lang. Sapat na. Anak ng inhinyero. Iniisip nila na sumama ko palabas ng syudad. Ang sarap ng buhay ng mayamang binata. No, wala akong alam kahit ano tungkol sa relasyon nila sa alkalde. Kapag nalaman nilang nagsisinungaling ako, wala akong duda. Kung mabubunyag ang totoo, mapupunit nila ako agad. Hoy, demonyong aso. Mahigpit si Shanye sa akin, ama ko. Mahirap na talaga ang makakuha ng pwesto. Mukhang naibigay na ang mga pwesto ngayong taon. Pero sisikapin kong humanap ng paraan. Sige, hindi kailangan magmadali. Dahan-dahan lang tayo. Huwag kang magmamadali, Yefan. Kakagising mo lang. Kailangan pang magpalakas ang katawan mo. Blackie, kumuha ka ng pagkain. Yefan, huwag mong kainin yan. Kanin namin yan. Pangkaraniwang pagkain lang. Banuotin mo na yung natatago mong kayamanan. Tiyuhin ma. Salamat.
Yefan, kapag gumaling ka na, saka tayo manghuli ng mga uod sa kahoy. Marami niyan, puro karne. Kapag nakahuli tayo ng marami, aabot na pagkain natin ng kalahating buwan. Kapag sapat na ang pagkain, isasama kita para hanapin ng isang tao. Isang taong nakakaalam ng tunay na nangyari sa sakuna noon, 100 taon na ang nakalipas. Ang totoo. Basta makuha lang natin ang buong katotohanan. Kahit mamatay pa, sulit na. Ayos lang ako, Shanye. Punta na tayo ngayon. Hahaha. Shanye, ang swerte naman. Marami kang nahuling magagandang bagay. Hindi ba medyo halata ang pagnakaw ng pagkain? Itong tambak ng uod sa kahoy, ako ang unang nakadiskubre. Kayo, bitawan ninyo. Isang salita lang at tapos kayo. Ito na ba ang tinatawag na agawan ng pagkain? 8 Eyes, huwag kang makialam. Sa ilog na ito, halos sino man pwedeng dumating. Kailan pa naging sa inyo ito? Huwag kang maarte. 8 Eyes, kung gusto mong lumaban, sige. Pero ngayong araw, mamamatay ka rito. Hahaha, si Mafeng, buwisit ang buhay. Bago siya mamatay, may aabot pa niya sa iyo ang likod niya. Sulit na, mga bata, lapit kayo. Agawin lahat ng pagkain nila. Patayin sila. Ang weird. Biglang hindi na ako natatakot. Parang biglang may sumabog na ilaw sa utak ko. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Parang biglang nadagdagan ako ng isang kamay. Kamay na hindi nakikita at parang wala naman. Awa Kenner siya. Mahal na Awa Kenner. Pasensya na po, hindi po namin kayo nakilala. Hindi po namin alam na marangal pala kayong Awa Kenner. Mahal na Ginoo, maawa na po kayo. Maawa na po kayo sa buhay naming asong ito. Itong 3 bulag na salbaha. Naglakas loob pang bumangga sa isang Awa Kenner. Patayin ninyo sila para sa akin. Gamitin ninyo ang dugo nila para humingi ng tawad sa kanya. Mahal na Ginoo, kagigising lang po ng kakayahan ninyo. Hindi pa sanay ang katawan ninyo. Normal lang po yan. Pahinga lang po muna kayo. Ayos na yan. 1 oras lang ang nakaraan. Masigla pa niya akong tinatawag. Yefan. Natatakot siya sa akin, yung dalagang iniligtas ko mula sa bibig ng demonyong aso. Ngayon, parang tingin niya sa akin ay halimaw. Takot sa akin ang lahat. Ano ba talaga ang naging anyo ko? Talaga bang papakawalan mo ako? Sige, alis na. Maraming salamat po sa awa ninyo at hindi ako pinatay. Salamat po, Ginoo. Bilis, umalis na tayo. Ano, nakatingin lang kayo sa akin? Ano pa bang hinihintay ninyong gawin ko? Iwan na lang siyang nakatambak dito, wala na bang libing man lang? Sa disyerto, ang kamatayan ay kasing daling kurap lang ng mata. Mga anak kami ng disyerto. Ililibing na lang natin sila, humanap ng hukay at ilagay sila sa lupa para matahimik na. Baka gusto ninyong, malaking tipak ng karneha, kailangan nila tayong patayin, hindi ba natin pwedeng kainin na lang sila? Anong kalokohan yan? Pumatay nang dahil sa pangangailangang mabuhay, pero ang kumain ng tao, hindi talaga pwede. Ito ang hangganan ko. Sabi mo nga, binata, kung gayon, hayaan na lang natin silang mabulok dito. Yes, Xiaoyi. Ang mabahong amoy ng itim na tubig ay mabilis makaakit ng nakakatakot na halimaw ng kaluluwa. Kahit na Awa Kenner ka, pero kung makasalubong natin ang isang malakas na halimaw ng kaluluwa, pare-pareho tayong mamamatay. Ang ganitong madilim at mahalumigmig na yungib sa ilalim ng lupa ay paboritong pugad ng maraming mutesyong insekto at halaman, lalo na sa taglamig. Pero hindi natin pwedeng galawin ang mga amag nila. Ako pa naman, lalaki ako, titingnan ko lang bang nanlalamig ang mga bata, kahit single ako. Pero dapat may konting dating pa rin. Nakikita mo, paghubad ako, nilalamig din ako. Hay nako, sige na nga, kalimutan na lang natin. Hindi pwede. Yes, Xiaoyi. Bakit po? Magsuot ka na. Ay, nanay. Tingnan mo nga, ang batang ito mukhang medyo maayos pa rin. Noong panahon ko, ganyan na ganyan ang tipo ng inosenteng dalagang maganda. Nakakaawa itong ako na matagal nang walang jowa. Sa ganitong impyernong lugar, may ganyang pag-asa pa pala. Hanggat nandito ang kagalang-galang na Awa Kenner na ito, makakapasok tayong lahat sa lungsod. Ano bang mas maganda, yung ama ng isang inhinyero o isang buhay na Awa Kenner? Kung ikukumpara kay Kuya Shan, saan ba talaga tayo pupunta? Papunta tayo sa tribo ng Big Water. Tribo ng Big Water, sobrang tindi nila. Siyempre, may sarili silang permanenteng tirahan. May 5 silang mandirigmang kaluluwa, at may isang pangalawang antas na espiritong mandirigma pa nga. May antas-antas pa pala ang mga mandirigmang kaluluwa. Ang mandirigmang kaluluwa ay karaniwang tao na sumisipsip ng lakas ng halimaw ng kaluluwa, sa pamamagitan ng isang uri ng
mag-ebolusyon. Ang isang tao ay pwedeng maging sobrang lakas. Pwede pa bang mag-evolve ang Awakener? Matanda na po, hindi ko na alam. Ang espiritong mandirigma ay isa ng nasa tuktok na uri, lalo nang ang mga Awakener. Ang ganung mga bigatin ay kadalasang nasa mga lungsod na tinitirhan ng mga tao. Hindi sila mananatili sa disyerto. Kung mas lalakas pa ang kapangyarihang ito, ako na lang ang bahala sa asong demonyo na yan. Sa harap ko, isa lang siyang patpat. Kontrolado ko siya. Hayaan si Tiyuma na magpakawala ng todo sa tabi niya. Ilang araw na akong sanay kumain ng mga uod. Yung buhay ko na puro aircon na takeout, parang galing na sa nakaraang buhay. Parang noong isang buhay na lang yun. Ay, hindi ba si Shan yan? Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Ha, yes Xiaoyi. Ipakikilala ko po sa inyo ang isang ito, si Lungkot na Mataba, ang pinakasikat na mga ngalakal sa disyerto. Hoy, Awakener ako. Maliit na tao, luotong. Pagbati, Panginoong Awakener, tindig. Pati mga tindero at mamimili, may mga tao pa pala sa gitna ng kagubatang ito. Ano ang mga tinitinda ninyo? Bakit nakatanga ka pa riyan? Bilasan mo nga, dalhin mo rito lahat ng gamit na yan para sa Panginoon. Mga kalokohan lang yan. Yes Xiaoyi, alat ba o alat nga? Sa wakas, may lasa na rin ang alat. Kung mapapabuti ko ang kagubatang ito, huwag mong sabihing sulit na ang buong sambahayan. Yes Xiaoyi, si Luo Fatty talagang duguan ang labas nito. Ang alat sa gitna ng kagubatan ay mas mahal pa sa buhay. Kung may kailangan ka pa sa akin sa hinaharap, pwede kang pumunta sa silungan ng mga tao at hanapin ako. Sabihin mo lang ang pangalan kong Yemian. Pangako ng isang Awakener. Naku, ako si Luotong, aasenso na ako. Sa hinaharap, sino pa ang mangangahas gumalaw sa akin sa gitna ng kagubatan? Baka sakali may pagkakataon pa akong makapasok sa lungsod na nasa mga alamat. Sulit na sulit ang bag ng asin na ito. Ang bandilang ito ng Awakener, sobrang pakinabang, grabe. Bakit kayo humahangin, Shanye? Kumusta? Ako si Yemian. Gusto kong hanapin ang inyong pamayanan. Ang taong nakaalam ng kasaysayan 100 taon na ang nakalipas, para magtanong ng ilang bagay. Oo nga pala, isa akong Awakener. Diyos ko! Tama bang kas lamang ng pagsikat ng araw, naasar ang dakilang Panginoong Awakener na ito, kahit ang 100 pamayanan ng Big Water ay hindi kayang iligtas ang maliit kong buhay. Huwag na huwag kang luluhod. Napadaan lang ako para may asikasuhin. Pakiusap, ipatawag mo ang taong nakaalam ng kasaysayan. Itatanong ko lang, tapos alis na ako. Tumakbo ka agad at sabihin mo kay matandang punong leader. Bilasan mo, papunta sa tribo ng Big Water. Punong leader, si Gu Shuisheng ay humihiling na makipagkita sa Panginoong Awakener. Matanda, ano bang ipinapagawa mo dito? Tumindig ka agad, naghanda na ang aming pamayanan ng banayad na alak at pulutan. Pakiusap, hayaan mong si Xiao Laor ang maglinis at magpahinga para sa Panginoon. Matanda, ang taas ng kultura mo ha. Hindi po. Noong bata pa si Xiao Laor, minsan siyang pinalad na makita ang isang dakilang tao. Itinuro sa akin ang pagbabasa at pagsulat. Kaya naman may ilang aklat akong nailigtas. Kaya ko lamang nalaman ng isang maliit na pamilihan. Kung ikukumpara sa inyo, Panginoon, iyan ay parang langit at putik na magkalayo. Hindi ko akalaing may ganito pala kasama sa kaalaman. Sana balang araw ay masaksihan ko rin sa sariling mata ang ganoong karangyan. Matanda. Ang sabi ninyong dakilang tao ay iyong taong nakaalam ng ilang bahagi ng kasaysayan 100 taon na ang nakalipas. Narinig ko lang yan minsan dati. Kaya hindi ako nangangahas magsalita ng basta-basta. Gusto po ninyong makinig. Natural lang na makisawsaw si Xiao Laor. Sinasabi ko, pwede bang huwag mo nang paikuti ng ganyan ang usapan? Nakakailang pakinggan. Grabe, mas mabuti sigurong magpahinga muna tayo sa pamayanan. Saka mo na lang sabihin, hindi naman nagmamadali. Sa ganitong sandali, maligayang pagdating sa tribo ng Big Water. Ay nako, kailangang sabihin ko na talaga. Maliit ang network na ito. Talagang nakakabahala. Nagkalat na ang lahat. Ano ngayon ang dapat gawin? Gawin na lang. Panginoong Awakener, ang mga tao sa maliit na lugar, hindi pa talaga nakakita ng mundo. Kung may nagkasala, pakiunawa na lang po ng marami. Panginoon, ang pamayanan namin, bagaman hindi kasing laki ng lungsod at ng himpilang silungan, mahigit 100 tao rin ang mayroon dito, at halos kumpleto naman ang lahat ng kailangan. Matagal nang may silungan para sa mahihina ang pamayanan namin. Kapag mahina ang katawan, maaari kang itapon at talikuran. Magsama-sama kayo at gumawa ng mga gawaing pambahay at panglinis. Hindi kami ganoong uri ng lugar na kumakain ng tao. Noong bata pa ako, palaboy-palaboy sa kagubatan. Halos nakain ako ng halimaw ng kaluluwa. Sundan niya ang matanda sa loob ng ilang taon. Marami na silang napuntahang malalayong lugar. Marami na silang nakilala. Pagkaraan, bigla na lang namatay ang taong yun dahil sa isang aksidente. Tinanggihan ko na ang napakaraming imbitasyon mula sa lungsod. Bumalik sa ligaw. Hanggang ngayon, nakikisama na lang ang matandang yun sa kung sino-sino. Pero may pangarap din ako. Hindi nakita ng salinlahing ito ang muling pagbangon ng sangkatauhan. Pero hindi pwedeng mawala ang diwa ng sangkatauhan. Matanda, karapat dapat po kayong igalang. Ha, punong Gu Shuisheng. Mahaba na ang nilakbay namin. Pagod na pagod at gutom na gutom. Tingnan ninyo, Ginoong Ye, ginawa ito mula sa pinulbos na ugat ng isang uri ng halaman. Tikman ninyo. Matigas ang balat ng isang ito, pero sulit ang bawat kagat. Hindi masama ito. Ito ang uod na dinala ninyo, Ginoong Ye.
Nilagyan pa ng espesyal na pampalasa at halaman. Subukan ninyong tikman kung sakto sa panlasa ninyo. Karne ng baka, hipon, kalapati, at palikpik ng petang. Kahit lahat ng masarap sa alaala, hindi mapapantayan ang uod na inihaw na nasa harapan ko ngayon. May magandang pinagkukunan ng tubig ang tribo namin. Pwede itong maging pundasyon ng aming kabuhayan. Punong Gu Shui Sheng, pwede ba akong maligo? Huwag kayong magmadali, Ginoong Ye. Pati ba ito, dulo na ng mundo? Ang linis naman, para kang nasa langit ng wakas ng mundo. Pwede ka pang maligo ng maayos at preskong presko. Sobrang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos maligo, pakiramdam ko na buhay ulit ako. Mas mabuti sigurong isuot mo na lang ang sarili mong damit kasi yan na lang ang tanging koneksyon mo sa nakaraan. Ang kasaysayan. Hindi pa naman niya tinatanong, hindi pa rin naman huli, kung magpahinga muna tayo. Sabi ng lolo, gusto niyang kainin ito kahapon. Pinabayaan lang siya ng matandang yun na gumawa pa ng kaunti. Siguradong gutom na kayo ngayon. Matagal din akong hindi nakatulog ng ganito kasaya. Anong oras na po ngayon? Anong oras pa ba? Dito sa Ligaw, tanghalian na dapat. Ay, ganun ba? Pero bakit parang walang nagluluto? Sa gitna ng ligaw, saan ka naman makakahanap ng pagkain ng tuloy-tuloy? Kahit ang mga bata ay wala ring makain sa tanghalian. Ginoong Gu Shui Sheng, hindi naman ako masyadong gutom. Mas mabuti sigurong sabay-sabay na lang tayong kumain. Hindi na kailangan, Ginoong Ye. Sanay na ang mga tao sa ligaw dito sa ganyan. At malapit nang bumalik ang pangangaso ng aming tribo. Pagbalik nila, mapupuna na ang pagkain. Hindi na po kayo kailangang mag-alala. Kung gayon, maraming salamat. Tungkol sa nangyari noong nakaraang daang taon, ipapaalam ko na lang po sa inyo ngayon. Noong araw na yon, sa oras ng paglilitis, nang ang mapulang liwanag ay unit sa kalangitan, nang ang itim na tubig ay umakyat ang buwan, nang maglaho ang lahat ng bagay, nang manggalibot ang mga halimaw sa lupa, at ang napakaraming kaluluwa ay naging anyo ng mga Diyos, ang espiritu ng lahat ng nilalang, nauwi sa mga Diyos na kaluluwa at nagtapos. Ito ang nag-iisang totoo, at ito rin ang nag-iisa. Yefan, Yefan, anong sinasabi mo? Yefan, huwag mong kalimutan. Walang nangyari kay Ginoong Ye, mabuti yun. Nangyari lang yun para matakot ang matandang yun. Sigurado ba kayong gusto ninyong umupo at makinig pa? Wala naman talaga, wala. Magpatuloy po kayo. Yung sinasabi ninyong dati, na ang mapulang liwanag ay isang uri ng nakakatakot na sakuna. Nalaman lang yun ng bata mula sa nakatatanda roon. Magulo at malabo ang pahayag na yun. Matagal ko itong pinag-isipan. Sa hula lang din, isa o dalawa. Noong panahong yun, 100 taon na ang nakalipas. Nang bumagsak ang araw ng Diyos ng kalikasan. Mukhang ang pulang dilaw na yun ay isang nakakatakot na uri ng sakuna. Gumuho ang lahat, parang wala nang natira. Nagsimulang kumilos ang mga halimaw sa buong lupa. Ang ibig kong sabihin, lumitaw ang mga halimaw ng kaluluwa. Tungkol naman sa huling sinabi ko, ang batang ito kasi, mababaw lang ang alam. Talagang hindi ko maintindihan. Tapos ano nangyari? Matapos ang pagguho, hindi ba nakabawi ang sangkatauhan? Pagkaraan ng araw ng paghatol, nagsimula ang 5 taong madilim na panahon. Halos tuluyang nag-iba ang sibilisasyon ng tao, at halos walang naipasa. Kaya patawad po, boss, kung nagtanong ako. Hindi talaga alam ng batang ito ang bahaging iyon ng kasaysayan. Pagkatapos ng madilim na panahon, anong nangyari sa mga sumunod na 70 taon? Pero madalas sabihin ng amo ng batang ito, na may isang taong ang pangalan ay Wang Wei. Sabi niya, siya raw ang pinakamalakas na awakener noon. Sabi pa, panahon daw yun ng pag-asa ng sangkatauhan. Pagkatapos ng madilim na panahon, saka lang nagkaroon ng mga awakener. Ayon sa sabi ng amo, nang dumating ang araw ng paghatol, nagising ang nakatagong kapangyarihan ng tao. Naniniwala siyang may lilito na tagapagligtas. Akala niya, si Wang Wei na ngayon, hanggang sa araw na umalis ang amo. Sobra siyang galit noon. Paulit-ulit niyang binabanggit si Wang Wei. Paano niya nagawa yon? Pagkatapos, biglang umalis na lang ang amo, at hindi na bumalik. Nang oras na yon, nataranta ang bata. Patawad po, boss. Wala po, ipagpatuloy niyo lang. Hay, matagal na ang pulong na yon. Unti-unting naitayo ang lungsod. Noong bata pa, nakatulong siyang bumuo ng tribo ng Big Water, sa gitna ng ilang at magulong kapaligiran. Tuloy-tuloy ang labanan at pagpatay. Pero ang hilagang kaharian ay naitayo pa lang ng 100 taon. Walang kinalaman sa sekta ng bayan. At ang sinag niya ay hindi basta-basta tumatagos sa mga hayop. Nagising din ito ang kapangyarihan ng tao. Pero sa madilim na panahon, mahirap sabihin, kahit sumabog ang mga halimaw ng kaluluwa, sa panahong yon, hindi man lang tatagal ng 5 taon ang teknolohiya, tiyak bagsak agad, mas lalo na ang mga awakener. Bakit ang lupit naman ng talo? Ni kaalaman at teknolohiya, ni apoy ng sibilisasyon, walang natira, hindi tugma sa loika. Tapos si Wang Wei, isang simbolo ng pag-asa. Pero dahil sa isang sakuna, tuluyang nabiyak ang sangkatauhan. Mula noon, ang gubat ang naging tanging batas. Malamig at makasarili ang pagtatayo ng mga lungsod. Ako naman, bakit ako natulog ng 100 taon sa silid ng kapsula? Putya, sobrang walang logika nito. Maliban na lang kung ang kapangyarihan ko ay isang uri ng ganap na, hindi naabala o nagigising na tulog. Kung gusto kong malaman pa, kailangan ko na talagang pumunta sa lungsod at tingnan. Iyong iniwan ang nakaraan, at iniwan din ang libo-libong kapatid niya sa dugo. Ano nga ba talaga ang anyo nito? Kaunti lang naman ang tao na nakatira sa tabi ni Yefan.
Noong bata pa, sumunod ang bata sa amo at naglakbay sa 4 na sulok. Nakadalaw siya sa maraming magagarang lugar. Sabi nila, sa malalayong dako, may mga lungsod na mas advanced at mas malakas pa. Pati mga fighter at mas mataas na antas pa raw ay umiiral din. Ano ba ang mas mataas pa sa fighter? Lord ba yun ng pakikipaglaban sa kaluluwa? Hindi rin masyadong malinaw sa batang ito. Ang alam lang niya, parang hinati nila ito sa 10 antas. Ang Soul Warrior ay unang antas lang. Tapos ang Soul Fighter, ikalawang antas. Kaagad, may lakas na parang 8 aso. Sa 10 antas, sino bang hindi kayang give A ng isang aircraft carrier? Ang mga Awakener, matandang Shui Sheng, dahil Awakener ang sinundan nyo. Marami kayong alam tungkol sa mga Awakener, ha? Hoy, bata, huwag kang sumabat kung ayaw mong mapahiya. Ang kaalaman mo tungkol sa mga Awakener, ang lakas pa niyang magsalita sa gitna ng gulo na ito. Walang makakayanig sa kanya. Hey, unang gising pa lang ni Kyor. Kakagising pa lang ng Awakener na ito sa antas na ito. Kahit marami siyang kakaibang kakayahan, parang sanggol pa rin. Kapag nasangkot ka sa gulo, pwede ka pang mapahamak kahit ng karaniwang tao. Tama, nasa yugtong ito pa lang ako ngayon. Isang saksak sa likod, siguradong mapapasiyal ka na sa harap ng hari ng mga yumaon. Kapag lubos mo ng kabisado ang iyong kakayahan, maaari nang maging controller ang isang Awakener. Sa yugtong ito, ang gagamit ay sumusunod sa gusto ng kanyang isip at puso, at kung ano-ano pang mahusay na paggamit. Kaya sa ikatlong antas pa lang, ganyan nakalakas. Kung aabot pa sa ikalimang antas, baka mabasag na ang balak mong bumigani sa lahat. Pero bakit parang lalo ko itong naririnig na parang video game? Parang magkaiba lang na upgrade path ng isang mandirigma at isang salamangkero. Kuya Shui, may tanong lang po ako. Ano po ang kakayahan ng inyong Panginoon? Siyempre, kung ayaw ninyong sabihin, okay lang. Ang Panginoon ng bata ay pwedeng malayang magkontrol ng temperatura. Sa sobrang init, pwede niyang matuno ang bakal. At sinasabi niya ring hindi matitibag ang lakas ng enerhiyang nasa paligid niya. Ibig sabihin, isa siyang lampas sa karaniwan sa ikatlong antas. Nagagamit pa nga niya ang kung anong alo ng epekto para makabuo ng napakalakas na hanging bumabagsak na parang dinudurog ang langit at lupa. Iyon na nga. Batang Ginoo, isa rin po kayong Awakener, hindi po ba? Sa isang tingin, mauunawaan na. Wala namang kinalaman sa lakas na sobrenatural yan. Ano, hindi ba yan simpleng pisika lang sa mataas na grado? Mukhang ang Panginoon ni Shui, malamang ay galing din sa panahon ko. Naiisip niya ang paggamit ng puwersa ng hangin. Talagang modernong tao lang ang makakaisip niyan. Bumabagal ang kakayahan ko at napapababa ang lahat ng bilis ng kalaban. Di pwede ko bang baliktarin at pataasin ang bilis? Parang flash lang. Si Ye Xiaoyi ay isang henyo. Tiyak na hindi katatagal sa munting ligaw na lugar na ito. Kung gusto ni Ye Xiaoyi na makipagpalitan pa sa mas maraming Awakener, kapag umalis siya sa lugar na ito, at pumunta sa mas maunlad na lungsod na yon, ang mga dosenang laban ng Wuhan ay hindi na rin bihira para sa mga Awakener, kahit dumaan na sa pagkakawatak-watak. Talagang gusto rin nilang maunawaan ang buong kasaysayan at pag-angat ng mga Awakener. Kailangang pumunta roon. Nasaan po ba ang lugar na yon? Sa Hilaga, diretso lang sa landas ng malamig na hangin. Ang direksyon ay hanggang sa dulo ng langit, lampas sa isang malawak na ilog, at tatawid sa ilang kabundukan. Nakatayo ang lungsod na yon sa gitna ng mga kabundukan. Ano ang pangalan? Bago pa man mabiyak ang mundo, tinatawag iyong lungsod ng sangkatauhan. Bumalik na ang pangkat pangaso ni Shui Ye. Marami silang nakuha, mga tito. Bilas sa ninyong tingnan. Sino ba ang nagsabing pumasok ka ng basta-basta? Di ba sinabi kong bawal istorbohin ng kahit sino? Sobra ka namang magulo. Salamat, bata, sa pagsumbong mo. Sabay tayong pumunta at salubungin ang pangkat pangaso. Hindi marunong umintindi ang batang si Ye Xiaoyi. Nakakatuwa talaga si Ye Xiaoyi. Papa, nakabalik na ako. Ang laki ng ani natin ngayon. Papa, ang batang munting unggoy na ito ang talagang matindi. Wala tayong paraan para makahanap ng napakaraming magagandang bagay. Haha, pagdating ng oras, bigyan mo siya ng kaunting parte. Ikaw na pasaway ka, tumahimik ka. Sige, tatahimik na. Papa, gutom ka na ba at nahihilo? Tatawagin ko agad ang mga tao para ipaghanda ka ng pagkain. Siya ang anak ni Shui Laor na si Shui Meng. At siya rin ang kaysa isang mandirigma ng grupo. Ipinanganak na talaga ang batang ito na ganito. Hindi marunong sa hiya at paggalang. Napangiti si Ye Xiaoyi. Tito, sino siya? Hindi naman siya taga-atin. Mukha siyang payat na payat. Hindi rin parang soul beast. Ano ba ang alam mo? Si Ye Fan Xiaoyi ay isang Awakener. Bilasan mo na at magbigay galang. Huwag mong kalimutang magbigay galang at baka mapag-alitan mo si Xiaoyi. Sabi nila, malalakas daw ang mga Awakener. Oy, totoo bang malakas ka? Lagi kong naririnig na sobrang lakas daw ng mga Awakener. Pero pati Soul Warrior, hindi sila makalaban. Ayokong maniwalang Awakener ka. Kunin mo nga ang suntok ko at subukan. 3% lang ang gagamitin ko. Mag-ingat ka ha. Sobrang bastos at walang alam sa respeto ang hambog na ito. Tiyuma. Gumagamit ka ng daya, sapat na. Lumuhad ka sa harap ko. Ayos na po, Tio Shui. Huwag kayong magtampo, Tio Shui. Ihatid ninyong pababa ang hambog na yan para sa akin. Magandang pagkakataon para parusahan ang Awakener. Ako ang taong dapat ninyong sisihin. Pakiusap, patayin na ninyo ako. Pero huwag lang akong parusahan, Tio ko. Kung papatawarin ninyo si Tio, gagawin ko agad ang anumang utos ninyo. Hindi ako aatras kahit konti. Ang galing mo talagang magsalita, hayop ka.
Tio Shui, huwag na po kayong magalit. Napaka-dutiful at masunurin ng apo ninyo. Dapat masaya kayo. Yes, Xiaoyi, talagang malawak ang puso mo. Sobrang mapagparaya at mahabagin. Itong bata ko na walang galang ay humihingi ng tawad sa inyo. Ha ha ha. Baka tawagin pa ang Soul Beast kapag nagsindi ng apoy. Yes, Xiaoyi, huwag po kayong mag-alala. Ngayon ay Winter Festival. Karamihan sa mga Soul Beast ay halos hindi gumagalaw. Hindi nito kayang takutin ang mga Soul Beast ng dakilang Shuicheng. Isang gabi lang ng pagsisiga. Wala namang masyadong epekto. Lahat ng tao sa tribo ay agad tatahimik. Ngayong araw, ang awa Kenner na si Fan Xiaoyi ay dumating sa aming tribo ng Big Water. Ito ang karangalan ng buong tribo namin. Sa hinaharap, tiyak na lilipad si Ye Xiaoyi ng mataas at aabot sa rurok. Pagdating ng oras, ang aming tribo ng Big Water na unang tribong napuntahan ni Ye Fan Xiaoyi ay tiyak na may iwan sa alamat ng kaparangan. Tama ang sinabi ni Tio, ang galing ni Ye Xiaoyi. Malawak ang loob ko, susundin ko siya. Sino ang susunod na sasama kay Ye Xiaoyi? Ako ang unang lalaban para sa kanya. Kain na tayo at inom na tayo. Huwag mo akong pakialaman. Maging masigla kayo. Ha? Ha 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 ha. Siya luha. Bakit parang wala siyang lakas? Nanginginig ang tindig niya. Parang darating na ba ang harem? Ang mga nobela talaga, puro panlilin lang. Sumama ka na lang sa akin sa lungsod. Grabe, bigyan mo naman ako ng reaksyon. Ha, ikaw? Pakawalan mo ako agad. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Saan ba ako pupunta? Tama, gusto kong pumunta sa Shenkang. Saan ba ako dapat pumunta? Aba! Bakit mo ako tinatapakan? Ay, iihi lang. Sabi ko na nga ba, napakasikreto pa. Parang hindi ko na siya muling makikita kailanman. Ay. Siya luo. Halimaw ng kaluluwa, halimaw ng kaluluwa. Umaatake na ang halimaw ng kaluluwa. Paano ba nakatalo ng hayop na ito sa pader na 3 metro? Kailangan ng tulong ng tribo ng Big Water sa loob ng 2 hanggang 3 segundo. Basta mapigilan lang siya. Pigilan ang bilis niya. Kahit sumpa ng kaluluwa, kaya ko siyang pigilan. Kaya ko yan. Tumakbo kayo, Siya Luo, tumakbo. Ayos lang ba kayo, Kuya Ye? Bilasan mo, sumama ka sa akin. Nilusob na ng mga halimaw ng kaluluwa ang lahat. Ayos lang ba kayo, Ye Xiaoyi, Mang Shui, Mang Shan? Bakit hindi pa kayo umatras sa loob ng bahay? Hindi umatras kahit isang hakbang ang matanda. Ngayon, kailangan nating mabuhay o mamatay kasama ang tribo. Mang Shan, pakiusap, isama mo siya sa loob. Mag-ingat ka sa sarili mo. Kung sakaling. Hey. Ye Fan, patawad. Paalam na. Siya Luo. Siya Luo. Pumunta ka na sa impyerno. Hala, umalis ka, tabi. Buwisit ka. Aray, mamamatay na ako. Patayin na ako. Jianman, bilasan mo, papuntahin mo na akong mamatay. Siya Luo, babawi ako para sa iyo. Sayang naman. Sa huli, hindi rin pala ako ang bida na magliligtas sa mundo. Grabe, gutom na ako, gusto kong kumain. Kain tayo, kain tayo, kain tayo. Ito ang utak ko. Wala talagang detalyadong pag-aaral sa loob. Puro simpleng puwersa at mga lagusan lang ng espiritu. Kaya kung direktang manggialam, sa mga lugar na ito, kailangang mahanap ang sentrong sumasala ng impormasyon ng pandama, ang Diyos ng sangkatauhan. May napakalakas ng kakayahang umangko dahil hindi na ito mapipigilan. Gamitin natin ang paulit-ulit at pantay na tindi ng pampasiglang espiritu para mapilit ang bahaging ito ng mga neuron na pataasin ang pagtanggap. Hindi nasira ang mga buto ko. Malinaw na nabali na ng hayop na yon.
Anong klaseng swerte ba to? Mas matindi pa ang trip ng grupo ng mga baliw na aso kaysa sa pulutan ng mutant na beauty team. Kung babalik ako sa dati, kailangan kong sumali sa beauty contest at makakuha ng pwesto. Kapag nakita yon ng sikat na aktres, tatawagin pa niya akong kuya. Nako, ikaw. Baka bumalik na naman ang mga asong demonyo para maghanda ng kainan. Pero bakit ako lang ang naiwan? Ano bang nangyari kagabi sa ulo ko? Sia Luo, nasaan ka? Ye Fan. Mang Shan, nasa ibaba ba kayo? Mang Ma. Talagang hindi ko inakalang aabot sa ganitong antas ang laro. Mang Shan, huwag kang magsalita. Tipid-tipid ka sa lakas. Aalagaan kita. Dadalhin kita sa lungsod para magpatingin sa doktor. Aalis na tayo ngayon din. Huwag ka nang magpakaabala, bata. Ang katawan kong ito at mga buto ko, alam kong gusto nang tumanggap ng tao ang langit. Hindi rin ako matatakasan ni Haring Yama. Huwag puro dada, matigas ang buhay ko. Hindi ko hahayaang mamatay kang parang pira-piraso. May kasama ka pang gumagabay sa daan. Ye Fan, tumutulo ang luha mo. Sa gitna ng malayong ilang na ito, pero ang pinaka hindi mahalaga, para sa akin, ipinagpalit mo pa ang buhay ko. Kahit gaano pa kahirap para kay Ye Fan. Ipinapangako ko sa iyo, mabubuhay akong maayos. Huwag mong ipikit ang mga mata mo, tinitingnan mo ako habang ginagawa ko ito para ipakita sa iyo. Sayang naman, grabe. Hindi man lang nakita ang liwanag ng araw. Pasensya na po, Shanye. Pasensya na. Kung ako ang nasa kalagayan mo, mas palalakasan ko pa, kahit konti lang. Hindi rin naman haantong sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Cielo, dadalhin ka raw niya sa malaking lungsod para kumain ng masarap at magpakasaya. Hindi ko na maaalis sa utang ang blankong check na ito. Pasensya na po, Tio. Pagdating sa ibaba, tuloy mo pa rin kunin ang sigarilyo mo. Wala nang pakialam sa iyo ngayon. Pasensya na, pasensya na. Hindi ka hahayaang mamatay ng basta na lang, bro. Nanunumpa ako. Ako mismo ang hahabol sa utang na itim na tubig na ito para sa iyo. Malalim ang tubig, mabangis ang alon. Pasensya na. Ginawa ninyong pag-asa ang tingin sa akin, pero wala akong naiprotekta. Tatlong araw na sa lugar na wasak na ito, ni isang base wala pa. Wala ni isang palatandaan ng kalsada. Kahit dalhin pa ng lumang mapa, kailangan pa rin gumuho ang mismong lugar. Ang sistema ng pag-upgrade, hindi nagpapakita ng araw, hindi rin tumatama ang mga bituin. Pag pumunta tayo pa Hilaga, alin doon ang Hilaga? Duwag ba ang matanda na to? Kailangan kong mabuhay sa tulong ng kooperasyon lang. Puro kaluskus na lang ng mga tuyong sanga, at mga lagutok ng putik at lupa. Yung tunog kanina, bang, halatang may binagsak sa laman at balat na tunog. Aling landas ba galing yung kaibigang multo-maltuhan? Anong klaseng kakayahan yon? Hindi kaya nagkaroon ako ng panlabas na sintomas pagkatapos masugatan. Kahit sa damuhan, kita ko na mukhang halimaw. Kapag di ko kayo matalo, tatakbo na lang ako. Hehe, habulin niyo pa, hindi niyo rin ako maabyutan. Ayos, ngayon kayo na ang isusunod ko sa ritual. Takbo, bakit? Di na itutuloy ang takbo. Tunog ng nag-i-start na sasakyang may makina.
Ha! Dalawang mutante, swerte natin ito. Mag-ingat ka sa poste. Huwag masira ang utak. Oo nga, poste. Kapag naputol mo ang utak mo nang hindi sinasadya, hindi kita ililigtas pabalik. Ikaw na lang bumili ng alak mo. Oy, may bata pa pala. Delikado ang isang bata sa gitna ng gubat. Bumalik ka na agad sa mga magulang mo. Huwag mo nang isipin na magsalita pa. Itong dalawang mutante, sa iyo ba talaga ang mga huli? Ha, tingin ko sa katawan mong to. Hindi ka naman tunay na soul warrior, at hindi rin talaga mutante. Mukhang kami pa ang sumagip sa iyo, ha? Pero sa hitsura mong parang tuyong maasim. Siguradong wala ka ring maiaambag. Sige na nga, sige na. Isipin mo na lang na mabait si Lolo ngayon. Bakit hindi ka pa umalis? Bakit ka pa nakatayo dyan? Naghihintay ka pa ng hati mo. Nasa ulo ba ang mga mata ng taong ito? Tumahimik ka. Lahat ng mga mutanteng ito, ikaw ang pumatay, ha? Oh, bakit? Anong biro yan? Mahigit 10 mutante, kahit kaming ilang nakakita lang, takbo lang ang kaya. Ikaw lang mag-isa ang pumatay. Haha, ginagago mo ba ko? HMM. Hey! Ang kapatid na ito ay Soul Warrior. Hindi. Kung gayon, kalahating mutante. Ano ang kalahating mutante? Galing ka ba sa malalim na loob ng gubat? Oo. Mukhang isang pobreng barumbadong taga-bundok lang pala. Kung galing ka na rin lang sa disyerto. Saan ka naman pupunta? Hindi ko rin alam. Gusto kong pumunta sa lungsod ng mga tao. Hindi ko lang alam kung doon ba ang daan ng checkpoint. Hindi ko pa narinig ang checkpoint na yan. Sa paligid dito, daan-daang li ang disyerto. Lungsod lang ng Kaohsiung ang malapit sa amin. Ang dali ng pangalang Kaohsiung, diretso sa punto. Ano bang ibig sabihin ng disyerto? Mukhang ikaw, binata, kakaalis mo lang sa disyerto, kaya marami ka pang hindi alam. Kami ang number 1 na pangkat ng pangangaso sa lungsod ng Kaohsiung. Bloodblade ang pangalan ko, at ako ang kapitan na si Daoba. Ito si Zuzi. Oy, kumusta, kapatid? Ako si Gangzi. Kanina, hindi ko talaga napigilan ang bunganga ko. Binata, mukhang wala ka rin namang malinaw na direksyon. Kung gusto mong pumunta sa lungsod, bakit hindi ka sumama na lang sa amin pabalik sa lungsod ng Kaohsiung? Sige, sasama ako sa inyo. Ayos, binata. Sandali lang, kunin lang namin ang mga brain core bago tayo umalis. Ha? Ano yung brain core? Hindi mo alam kung ano ang brain core. Di bakit mo pa papatayin ang mga awakener na yan? Kakainin nila ako. Siyempre, papatayin ko sila. Ang brain core ay sa awakeners, isang kristal na nabubuo sa loob ng utak. Ito ang pinagmumula ng lakas nila. Kapag mas malakas ang awakener, mas, ay ganun pala. Para saan naman ang brain core? Marami, diretsyong nilulunok. May chance ang maging mas malakas na kalahating awakener, pero karamihan, hindi kakayanin ng katawan, at tuluyang mababaliw, magiging awakener. Ang pinakamalaki nitong silbi ay ibenta sa mga tagalungsod, ginagawang gamot sa genetic modification. Sandali. Anong sabi mo kanina? Sabi ko pwedeng gawing gamot sa genetic modification. Gamot sa genetic modification. Genetic modification. Paano nangyari yun? Ang sibilisasyon nga ay paurong na, tapos magiging ganyan pa. Paano magkakaroon ng teknolohiyang lampas sa panahon? Kailangan ng teknolohiya ng pag-ipon at pagpasa. Wala na ang pundasyon ng lipunan. Paano pa uusad ang teknolohiya? Hindi tugma sa loika. Isuka mo na, isuka mo na. Pag samuka ka ng ilang beses, masasanay ka rin. Noong una kong nakita, mas malala pa ang suka ko kaysa sayo. Pero kalaunan, nasanay na rin ako. Natikman mo na ba ang utak na dugo ng isang awakener? Sobrang sarap. Boss, tingnan mo, mas malaki yata ang brain core na ito kaysa sa mga dati. Tumakbo na tayo agad. Naipuwersa ng todo ang potensyal, pero napatay sila agad bago pa makaranas ng laban. Hindi na ilabas ang potensyal. Kaya lahat ng enerhiya ay naipon sa brain core, kaya mas mataas ang kalidad. Binata, hindi ka ba lugi sa brain core na ito?
Tulungan ninyo akong kunin ito. Kapag nailabas, hati tayo sa kalahati ng kita. Sige, binata, kakaalis mo lang sa disyerto. Baka hindi mo alam kung gaano kamahal ang brain core. Kayong mga 10 ordinaryong awakeners, kung ganito kaganda ang kalidad ng brain core na makukuha sa lungsod ng Kaoshan, malaking halaga ang pwede nyong mapala. Sapat para ipalit sa lahat ng kailangan mo para mabuhay. Hindi namin pwedeng samantalahin ka. Ganito na lang, ang brain core, kami na ang kukuha para sa iyo. Hindi na kami nagbibilang ng salita. Pagdating natin sa lungsod ng Kaoshan, libre na ang isang tagay mo sa aming lahat. Sige, para hindi na kayo maabala. Kung mas matibay ka pa sa akin, sa sugat kong ito, hindi ako aangal. Aba, Iho, iyo ba ang bahagi na ito? Tingnan mo ako, wala na rin akong malalabasan. Sige na, unahin na lang naming palayain kayo roon. Pagdating natin sa lungsod ng Kaoshan, saka mo ibigay sa akin. Buti at nakarating tayo sa lungsod ng Kaoshan. Kapag nagkamkam ako ng isang butil ng utak mo, daw ba, huwag mo akong sisihin. At hayaan mo akong pira-pirasuan bukas ng mga halimaw ng kaluluwa. Masasabi kong pinagkakatiwalaan kita. Wala talaga tayong magagawa. Sa mundong ito ng kawalang pag-asa, hirap basahin ang puso ng tao. Yung kasakiman na nakita ko sa mga mata mo kanina, malinaw na malinaw. Tara na, Iho, una muna nating ayusan ang damit mo. Huwag kang mag-alala, Iho. Noong una akong sumakay ng sasakyan, ganyan din ang itsura ko. Sanayan lang yan. Loko ka, anong sasakyan ang hindi mo pa nasakyan? Ibig kong sabihin, hindi pa kita nakitang nagmaneho ng ganyan. Ano, nagmamaneho ba ang inang yan? Parang naglipad ng eroplano yata. Hoy, astig na lalaki. Takbo habang may hangin pa. Ay, si Big Boss daw ba? Anong klaseng lugar ba talaga ang sabi mong basurang lupa? Ang lupa ay dating guho ng mga syudad. Dito nagtitipon ng sangkatauhan sa ibabaw ng mga guho at muling nagtatag ng kaayusan. Samantalang sa labas ng basurang lupa ay puro walang katapusang ilang. Kung ang syudad ay parang maliit na isla sa dagat, ang basurang lupa ang ligtas na mababaw na pampang. At ang ilang ay parang malalim na dagat na puno ng panganib. Kung ganoon, talagang malupit ang lungsod ng Kaoshan sa basurang lupang ito. Oo naman, sa lungsod may ilang dosenang panghuli na grupo na tulad namin. May isa pang ang direktang, kasama sa pribadong hukbo ng Panginoon ng syudad. Ang pinakamahina ay pangatlong antas na evolusyonaryo pa rin. At ang aming Panginoon ng syudad ay lampas pa sa pinakamalakas na mandirigma ng kaluluwa, evolusyonaryo. Kung ganoon, mabibili ba sa syudad ang mga gamot na pampalit na binabago ang genes? May tinatawag na himpilan ng ugnayan. Napakahiwaga ng pinagmulan. Maging ang Panginoon ng syudad ay kailangan pang bigyan sila ng ilang mukha. Mahal nilang binibili ang lahat ng iba-ibang recursors na nakukuha namin sa Pangangaso. Nagbebenta rin sila ng mga gamot na pampalit na binabago ang genes. Ang gamot na pangunang antas ay pwedeng magpalakas ng katawan. Narinig ko na ang pangatlong antas na gamot. Pwedeng magbigay ng lakas na panglaban na parang isang matingkad at magandang mandirigma ng kaluluwa. Malakas ba ang mandirigma ng kaluluwa? Hindi lang malakas, may bilis at lakas silang ilang ulit kaysa karaniwang tao. Isang suntok lang, patay ang isang mutante. Kaya ko ring patayin ang mutante sa isang suntok. Ganoon pala. Ibig sabihin, halos abot ko na ang katawan ng isang mandirigma ng kaluluwa. Kung iisipin, sakto, sa lakas ng katawan ko ngayon lang. Kapag dinagdagan pa ng kakayahan ko, at makasalubong ulit ako ng demonyong aso, kaya ko siyang bugbugin hanggang umungol. Mga bes, tingnan ninyo dali, nakarating na tayo. Ayan, himpilan ng Kaoshan. Hindi, transfer station yon. Tingnan ninyo, ang bagong dating na ito sa akin, gulo-gulo ang buhok. Kagagaling lang tumakas mula sa guho. Mukhang sinabuyan ng bagyo. Bigyan na natin ng bagong damit. Mga 8% pa itong bago. Bigyan na rin natin ng damit. Si Kuya daw ba, mukhang malupit ang mga hayop na ito at walang bait. 3 makinang na kalbong ulo ang ipresenta mo. Bago mong damit, halos 8%. Ang mga taong ito, ang kukunat ng mukha. Isang tibak lang, mas mahal pa sa dobleng presyo kaysa sa syudad. At saan ba kayo kumukuha ng pera dyan? Sa gilid ng Kaoshan, 10 barya lang makakabili ka na ng ilang dambuhalang, malalaking berdeng mansanas, sapat na sa akin para sa 2 araw, yung tibak naman. Kapag naging awakener ka, wala ka nang ni isang set na kasuutang pangkaraniwan. Kapag nakasalubong mo ang mas malalakas na halimaw ng kaluluwa, halos wala namang pinagkaiba sa paglapit sa kamatayan. Kapag suot mo yan, hindi lang tataas ang lakas mo sa labanan, pati ang katawan mo, aabot sa pinakamagandang kondisyon. Salamat, Kuya daw ba? Grabe, tunay na astig ng gamit ko. Binibigyan ko yan ng 100 puntos. Hahaha, hindi ba yan ang sabi nilang daw ba ng Snowblade Squad? Mukhang punong-puno sila ng dala. Aha. Si Tang Tianhao ba ang boss ng istasyong ito? Fan. Kakagaling ko lang sa ilang, isang tingin pa lang, halatang hindi ordinaryong tao ang binatang yan. Mas mabuti pang dito ka muna tumigil ng ilang araw. Sa gabi, ako ang bahala sa pagkain. Bibigyan ko kayo ng ilang taong mapapahingahan at mapapaligo. Mukhang hindi na kailangan yan. Kuya Tang, bakit naman hindi niya ibibigay sa akin? Punong-puno ng dala ang mga tao.
At may mga taong gaya ni Yeshao na dadayo pa rito. Hindi naman masamang magdiwang ng kaunti, di ba? Ayos marami palang dala ang batch na ito. Sige, sige. Kung hindi mo naman gagawin ang dapat mong trabaho, pero kailangan pa rin ng isang pagkain. Halina, halina, ako ang bahala sa pagkain ngayon. Kumain ng mabuti ang lahat. Ang Tang Tianhao na ito, yung kapitan ng bangka, talagang sobrang tuso. Isa siyang taong hindi marunong magdura ng buto kahit kumain ng tao. Mag-ingat ka sa mga pakana niya sa piging mamaya. Huwag kang magpaloko sa mga salita niya. Halina, Yeshao. Iinom ako ng tagay para sa iyo. Halina, Yeshao. Iinom ako ng tagay para sa iyo. Haha. Mukhang hindi sanay uminom si Yeshao. Buti na lang, buti na lang. Oh, ramdam mo na ba? Ang isang lagok na ito ay parang apoy na sumabog sa bibig. Lahat ng pagod mo, naglaho na agad. Haha, binata, hindi pa kita nakikita noon. Saan ka galing? Galing ako sa tribo ng Big Water. May ilang aberya akong nakasalubong sa daan. Tapos doon ko nakasalubong sina Kuya daw ba? Buti na lang, naimbento ko ang sarili kong pinagmulan. Hindi ko naman pwedeng sabihin galing ako sa paglalakbay mula 100 taon na ang nakalipas, di ba? Kung hindi, baka himayin nila ako agad dito at doon. Ang utak ng 13 baguhang may kakaibang kapangyarihan. Kapitan daw ba? Oy, binabati kita. Malaki-laking kita yan. Tigilan mo yan. Sabihin mo na lang ang litanya mong yan sa halimaw sa labas. Kuya daw ba? Huwag kang masyadong kabado. Si Tang, kahit hindi ako perpektong ginoo, hindi rin ako marunong manapak sa sariling kapatid. Siyempre, ang reputasyon ko, pwede mong pagkatiwalaan. Kung pinagkakatiwalaan ako ni Kuya daw ba? Hindi na tayo magpapalitan ng kasinungalingan, magkapatid. 13 baguhang may kakaibang kapangyarihan. Kahit pa isa ka lang na warlord na binago ng mga Jin, baka hindi mo rin sila makaya. Alam ko na malaking tulong ang naibigay ni Yeshao sa iyo. Pero sa pangangatawan mo, Yeshao, kahit mabuhay ka pa, isa ka lang ding warlord na binago ng mga Jin. Paano mo naman matatalo ang napakaraming baguhang may kakaibang kapangyarihan? Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Basta ang pakiramdam ko, sobrang bilis ng reaksyon ko, at napakalinaw ng nakita ng mga mata ko. Basta mag-focus ka lang. Parang bumagal bigla ang takbo ng mga taong yun. Nagbagong anyo ang mandirigmang kaluluwa. Hindi ko akalaing, sa aking buhay, makakakita pa ako ng isang dakilang nilalang na nagbagong anyo bilang mandirigmang kaluluwa. Ginoong Tang, pwede po bang ipaliwanag ninyo? Ano ba talaga ang pagbabagong anyo ng mandirigmang kaluluwa? Hindi rin naman halos may nakakaalam sa lungsod ng Kaohsian tungkol dyan. Kaya ako lang at ang Panginoon ng lungsod. Kahit ilang sandali lang ang relasyon, may nakukuha ka ring alam. Mga poste, mga haligi, alis na tayo. Ay, daw ba, kuya, wala na ako riyan. Anong pakiramdam natin sa isa't isa? Ako, ang interes ko ay ako mismo. Bagamat hindi kasing lakas ng ordinaryong mandirigma ng kaluluwa ang mga ito, may taglay naman silang kakaibang kakayahan na wala ang karaniwang mandirigma ng kaluluwa. Kapag ang ganitong uri ng mandirigma ng kaluluwa ay lumaki, mas malakas pa ang kapangyarihan nila kaysa sa kapantay nilang mga mandirigma ng kaluluwa. Ngayon, ang kapitan ng piling unit ng Kaohsian City ay isa mismong espesyal na mandirigma ng kaluluwa. Ganun pala. So ganito pala ako kalupit, espesyal na mandirigma ng kaluluwa, mas astig pala pakinggan kaysa sa tawag na may kakayahang gumising. Pasensya na, kasalanan ko, nagmadali ako. Ganito kasi, kuya, siguradong gusto mong itago na lang sa dibdib mo. Napaka-peligroso ng mundong ito. Bawat dagdag na sikreto, bawat dagdag na garantiya sa buhay. Kuya, huwag kang mag-alala. Ang nangyari rito ngayon, kung may lumabas man ako na salita, tatatakan ko agad ang bibig ko ng kagat ng halimaw. Ikaw na ang sumunod. Oy, Oscar, kung wala ka, hindi ko ito tinitingnan. Pero may punto rin ang sinabi mo. Hindi na talaga pwedeng may makaalam pa ng sikreto ko. Halimbawa, isa akong may kakayahang gumising. Alam mo naman, di ba? Alam mo na, nakakakabato, ha? Sabihin mo sa Panginoon ng lungsod, may lumitaw na espesyal na mandirigma ng kaluluwa rito. Kailangang kontrolado agad siya. Sa himpilan ng transshipment, may ilan pang tao mula sa ibang mga lungsod. Huwag ninyong hayaang maaga nila ang unang galaw. Espesyal na mandirigma ng kaluluwa, ha? Yemo, yemo. Nasa kamay mo na ang buong kinabukasan ko, alinsunod sa plano. Ganyan ang buhay sa gabi sa katapusan ng mundo. Walang night market, walang ihaw-ihaw, walang wala. Parang isang napakalaking libingan lang dito. Uwi na tayo. Wala namang masyadong mapapanood dito.
Mga tatay, pakiabot naman ng isang pirasong berdeng gulay. Isang pirasong berdeng gulay, tapos na ba agad ang lahat ng ito? Pwede bang year-akan ng dignidad ng tao ng ganyan na lang? Isang pirasong berdeng gulay lang. At magpapakabundol na lang ako sa katapusan ng mundo. Nakikiusap ako sa inyo, matagal na rin akong hindi nakakakain. Pakiusap, hindi ka ba titigil, totoong mag-aaway na tayo. Kung matapos ninyo ito, pwede ba akong makakuha ng isang pirasong berdeng gulay para mabusog? Kung gusto mong makipag-away, sige na. Kainin ko lang ang isang subo, ayos na, grabe. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng tao. Sandali. Bigyan niyo siya ng pera at palayain na siya. Hoy, huwag niyong hayaang maloko niya kayo. Ang babaeng may hawak ng poste na to. Bigyan siya ng pera. Isama na rin sa inyo yan. Pagdating ng oras, bawasan na lang mula sa bahagi mo. Sige na, bumili muna kayo ng makakain. Sobrang dami ng ganitong tao, hindi mo sila kayang tulungan lahat. Ngayon lang siya nakaligtas. Bukas, mamamatay rin siya. Tama na yan. Mas nakakatakot mawala ng pag-asa kaysa mamatay. Walang dignidad, walang konsensya, parang hayop na nabubuhay sa dilim. Ganito rin ba ako balang araw? Hindi, ayoko. Tigil, huwag gumalaw. Hoy! Sino ka ba at ano ang pakay mo? Kayo ba ang Bloodblade Squad ng Kaohsiung City? Ano ba ang gusto nyo? Tinatanggap ninyo ba ang bayad para sa trabaho? Sa normal na sitwasyon, tatanggapin namin. Sige, iuupa ko kayo. Ang sabi ko, sa normal na sitwasyon. Ngayon, hindi kami tumatanggap ng upa. Babayaran ko kayo ng 10 beses. 10 beses ang kabayaran. Ano ang balak mo? Patayin ang isang gamba na may mukha ng multo. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung ano ang gamba na may mukha ng multo? Syempre, alam ko. Kung ganoon, gusto mo pa ring manghuli. Pasensya na, kung demonyong aso lang. Kahit 100 beses pa, hindi rin ako uurong. Malubha nang nasugatan ang gamba na may mukha ng multo na ito. Wala nang 5 sa 8 paa nito. Wasak na rin ang spray na panangga nito. Sa lakas ninyo, kaya ninyo dapat itong tapusin. Kahit ganoon, mahirap pa rin. Kayo talagang tatlo, hindi talaga pwede. Pero kapag isinama siya, pwede na. Wala akong pakialam dyan. Maganda ang reputasyon ng Bloodblade team sa Kaohsiung. Una iyan. Kahapon pa lang, umalis na kayo. Ibig sabihin, hindi kayo gaanong nakalayo. Pero si Tang Tianhao mismo ang samalubong. Ibig sabihin, malaki ang nakuha ninyo. Sa napakaikling panahon at napakalapit na distansya, malaking kita. Hindi yan basta-basta kayang gawin ninyo. Ikalawa yan. Sus, ano bang alam mo? Walang damit ang bagong dating nang dumating sa transit station. Puno siya ng dugo ng mga mutant. Pero siya mismo, wala ni gasgas. Sa inyo, kaunting bakas lang ng dugo ang meron. Ibig sabihin nito, karamihan sa kalaban ay siya ang pumatay. Mas malakas ang laban niya kaysa sa inyong tatlo ng pagsamahin. Ikatlo iyan. May iba pa ba? Sabihin mo. Hindi ko rin alam. Oo, paano niya nagawa yon? Bawat tao may lihim. Nang sabihin kong mas malakas siya sa inyo sa laban, wala kayong umalma. Ibig sabihin, tama ang hinala ko. Hula lang naman ang sinabi mo kanina. Kung nagkamali ka sa hula, kung tutuusin, mahina lang ako. Ano bang magagawa ko? Kung ganoon, aalis na lang ako. Wala namang mawawala. Ang dami kong tinik sa dibdib na parang tumatakbong kabayo. Tama ang sabi mo. Pero pasensya na talaga. Hindi pa rin namin tatanggapin. Pakitulungan mo ako. Bakit naman kita tutulungan? Ang pamilya ko. Napatay ng gamba na may mukha ng multo ang mga magulang ko. Gusto kong maghiganti. Kaya pakitulungan mo ako. Gutom na talaga ako. Matagal na akong walang nakakain. Isang soul coin lang ang gusto ko. Sige. Tutulungan kita. Ang pangalan ko ay Xiao Yunfei. Ito ang paunang bayad. 3 bahagi ng kabuuang halaga ng Gulan Stone. Kapag tapos na ang lahat, saka natin kukwentahin ang tira. Saan mo nakuha ang Gulan Stone na yan? Ano ang Gulan Stone? Mahal ba yan? Hindi lang basta mahal, sobrang bihira niyan. Sa estasyon ng komunikasyon sa Kaohsiung, hard currency yan. May presyo pero walang nagbebenta. Kung talagang may lalabas niya ito bilang kabayaran, bihira ang ganitong deal. Kanina lang, nanumpa pa siyang hindi sisuko. Nang makita ang pera, biglang 180 degree ang balik. Pero kahit gaano pa kalakas ang gamba na may mukha ng multo, hindi ba mas matindi pa ang 3 demonyong aso? Sige, kailan tayo aalis?
Bukas ng maaga, magkita tayo sa ilalim ng batong multo. Sana ilihim natin ang bagay na ito pagkatapos ng matagumpay na pamamaril. Kayo na ang pipili ng isang piraso ng material ng gamba na may mukha ng multo. Makakaasa kayo, may pangalan ng Bloodblade Squad namin. Kilala ang buong lungsod ng Kaohsian. Ganun pala. Naman. Anong klaseng multo ba ito? Nagising na si Fan kapatid. Fan kapatid, kailangang gasolina ang misyon na ito, at kung wala siya, hindi kami makakaya sa malayong biyahe na ito. Gasolina pala ang gamit na ito. Grabe, ang kulay nito. Ang amoy pa lang. Kahit sabihing hinukay lang ito mula sa kanal, maniniwala ako. Pahingahan mo ito ng kotse. Ang tigas naman ng jeep na ito. Kapatid, pasensya na at napapahirap ka namin. Sana sa kalahati ng biyahe ay huwag ka nang biglang bumigay. Kapitan, isang maliit na timba lang. 5 pirasong pang-unang utak kristal ang presyong ito. Kapatid daw ba? Sinasapian mo na ako niyan. Malaking diskwento na ito para sa inyo. Sa panahong ganito, mas mahal pa ito kaysa ginto. Kung hindi lang dahil sa mukha ni Fan kapatid, hindi niyo mahahawakan ang presyong ito kahit magdala pa kayo ng parol. Lahat ng kaibigan ay handa na. Pwede nang umalis anumang oras. Sana maging maayos ang biyahe, punong-puno ang mga kapatid sa pag-uwi. Parang ang weird talaga ng pamilyang ito, ngiting may kutsilyo, nakakakilabot sa pakiramdam. Mukhang tama ang kutob ko. Mas mabuting lumayo na lang ako sa kanya sa susunod. Huli na kayo. Mahirap nang humabol ng tama sa ganito. Bawat gabi at bawat araw, mas lalo lang gumagaling ang gamba na may mukha ng multo. Mas lalong mahirap itong kalabanin. Hindi maayos ang daan. Sa bilis na ito ngayon. Bago magdilim dapat nakarating na tayo sa damuhan at nakapag-drive na. Ay, kapatid daw ba? Bakit kailangan pa talagang umabot bago magdilim? Papunta sa kung anong lugar na puro damo. Sa gabi, teritoryo ito ng gamba na may mukha ng multo. Mas lalong tumatalas ang pakiramdam nito. Sa araw naman, nagkukubli lang ito sa malalim na lungga at hindi lumalabas. Tanging kapag papalubog na ang araw, doon lang ito lalabas mula sa lungga para manghuli at kumain. Iyon lang ang tanging pagkakataon para mapatay ito. Hindi ko inakalang may ganito kagandang lugar pa pala sa wasak na mundong ito. Isang bagsakan lang, 100 pisong halaga ng Kaohsian. Ang sama rin ang nasa isip ni Tang Tianhao na yun. Bakit hindi na lang siya ang mang-agaw? Mas mabilis ang kita sa pag-agaw kaysa sa paghabol ng pera. Sigurado ka bang naputol na ng gamba na may mukha ng multo ang 5 paa nito? Kung wala ang current task ko, mataas ang panganib. Hindi ako pwedeng magkamali kahit konti. Siyempre, ang dalawang nasa kaliwa ay may konting pinsala rin. Pero pwede pa rin itong bagahan ng mga 3 hanggang 5 metro na sapot. Paano mo nalaman ng napakalinaw? Parang nakita mo mismo. Kasi ako mismo ang nanakit nito. Ako mismo ang nanakit. Tigilan mo ang biro. Ang totoong gamba na may mukha ng multo. Kahit ang elite hunting team ng lungsod ng Kaohsian, kailangan pa rin ng malaking lakas para harapin yun. Kaya mo siyang mapinsala mag-isa. Maniwala ka man o hindi, hindi na mahalaga. Nasa katotohanan na yun. Kung wala nang ibang problema, handang-handa na, simulan na natin. Nasaan ba ang gamba na may mukha ng multo? Ay, mukhang hindi naman kalaki ang gagambang ito. Kailangan bang ganito ka-tense? Ano ba at lahat kayo nakatingin sa akin ng ganyan? May 500 metro pa mula rito papunta sa kuweba. Lintek. Ang laki naman ng katawan. Malapit na, bumunot ka na. Yung huli kong nakita ay yung 3 ulong aso. Umalis na tayo, konti na lang ang oras. Aalis na ang gamba na may mukha ng multo. Kailangan nating umabot agad at maghanda muna roon. Napakasensitibo ng pakiramdam ng gamo na may mukha ng multo. Kahit kaunting pagkakamali, pwede niyang may bestahan. May kilos na. Bilisan, aatake na ang hiyas ng multo, magtago kayo. Bakit hindi pa dumarating yung poste? Siya ang panghatak ng atensyon ng kalaban. Napakalaki ng katawan ng gamba na may mukha ng multo. Kapag nakaiwas siya o nasira ang mekanismo, lagot tayo. Kailangang manu-manong buhayin ng poste ang mekanismo. Siguruhing masaktan siya. Ang delikado naman yan. Ang laki niyan.
Ako na lang kaya ang pumalit sa kanya. Hindi na kailangan. Siya ang pinakamabilis at pinakamaliksi sa aming tatlo. Magkasama na kaming nangangaso sa maraming taon. Alam na namin ang galaw ng isa't isa. Kapag ikaw ang pumunta, lalo mo lang guguluhin ang ritmo. At isa pa. Alam mo ba kung kailan pinakamainam buwagin ang depensa? Alam mo ba kung paano ito ihatak sa perpektong pwesto? Aba, ito na ang gamba na may mukha ng multo. Mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala mo ng 100 beses. Ang haring gamba na may mukha ng multo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Haring gamba na may mukha ng multo ito. Hindi naman importante yon. Malubha na ang sugat niya. Kaya na ninyo siya sa lakas ninyo. Kung ordinaryong gamba na may mukha ng multo lang, hindi ko na kailangan pang gumastos para umupa sa inyo. Hindi pwede, nagbago ang plano. Paurungin mo ang poste. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ng kapatid ko para sa alin. Haring gamba na may mukha ng multo. Hindi na kailangan. Wala na rin tayong oras. Nagpadala na siya ng hudyat para tawagin ang kapwa niya. Pinakamatagal na bukas-bukas ng ganitong oras. Ang mga gamba na may mukha ng multo sa paligid ay magtitipon dito. Pagdating noon, wala na tayong kahit kaunting pag-asa. Saksak na kapalaran. Nakita mo ba yung mukhang demonyo sa likod niya? Malabo ang mga guhit ng karaniwang gamba na may mukha ng multo. Pero malinaw ang mga guhit ng isang ito. At may isa pa itong sungay. Ibig sabihin, isa itong siyam na mukhang haring gamba. Ito ang espesyal na uri sa mga gamba na may mukha ng multo. Tulad ng demonyong aso, nagmuwat din ito. Sinasabi mong nasaktan mo ito. Kaya mong ikaw lang ang makasugat ng haring gamba na may mukha ng multo. Di nga, hindi nga, balik. Napakabangis ng haring gamba na may mukha ng multo. Kumilos na tayo ngayon. Kapag gumalaw siya, baka siya pa ang maunang dumating dito. Bakit hindi pa rin kumikilos ang poste? Mabilis siyang babalik sa lungga. Kailangang hintayin nating makalayo siya sa bunganga ng kuweba ng sapat. Saka lang natin puputulan ang daan niya pabalik. Malabo ang mga guhit ng karaniwang gamba na may mukha ng multo, pero malinaw ang mga guhit ng isang ito, at may isa pa itong sungay. Ang siyam na mukhang haring gamba ay espesyal na uri sa mga gamba na may mukha ng multo. Tulad ng demonyong aso, nagmuwat din ito. Sinasabi mong nasaktan mo ito, kaya mong ikaw lang ang makasugat ng haring gamba na may mukha ng multo. Di nga, hindi nga, balik. Ayos, gumana. Grabe. Hindi tumama. Delikado. Poste, pigilan mo siya. Poste. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hatiin mo siya sa gitna. Sige na. Ang talinong ng hayop na ito, ha? Ha? Nakatunganga ka pa ba dyan? Buksan mo ang tiyan niya, putang ina. Aray! Marunong ka ba gumamit ng sniper rifle? Hindi, pero kita ko ang marka ng kutsilyo. Nagamit mo na, kaya alam mo na. Ano ka ba? Imposible namang isang beses lang at alam mo na agad. Itutok ng maayos ang bala. 3 punto at isang linya. Idugtong ang gatilyo. Tanggalin ang puwersa sa likod. Sniper rifle lang naman. Walang mahirap dyan. Nako, pare. Bakit hindi ka man lang nagsalita bago ka bumunot? Ganun na nga. Bakit hindi ka bumunot ng baril ng mas maaga? Halos mapatay na ako kanina. Alam ko kung paano gamitin, pero hindi ko masisiguro ang eksaktong tama. Kailangan ng perpektong tiyempo. Ang tiyempong ito ay kapag nagpakawala ka ng kapangyarihan. Kapag tuluyan ng hindi kumikilos ang kalaban, doon ko lang masisiguro na tatama at makakamatay. Paano kung hindi ako nagpalabas ng kapangyarihan? Kapag kinagat ng gamba na may mukha ng multo ang utak mo, tiyak nahihinto yon. Kahit hindi ko matamaan ang bibig niya, pwede rin. Ang gino mo, bugok ka. Gago ka, niloko mo ako.
Ginamit mo pala ako. Ako pa ang niloko mo. Dahil napansin kong wala kang pakialam sa pera. Kaya siguradong hindi ka mahihikayat ng turkesa. Tabang na. Tumakbo ka na. Bilis. Huwag mo na akong muling ipakita sa harap mo. Ang usapan natin. Kailangang hintayin hanggang sa marating ang burol. Saka lang matatapos ang usapan pag naibenta na ang natitirang mga bangkay. Kaya bilisan ninyong asikasuhin ang mga bangkay. Ang paglayo rito lang ang ikatutuwa ng lahat. Baras, ayos ka lang ba? Buti na lang at hindi naapektuhan ang malaking ugat. Kung hindi, talagang lagot na. Kuya, ayos ka lang ba? Baka naman mamatay ka dyan. Mamatay ka na. Kapag namatay ka, hindi rin ako mamamatay. Ayos ka lang ba? Ilang tadyang ang nabali, walang malaking problema, kaya ko pa ring magmaneho pabalik sa lungsod ng Kaohsiung. Mahiga ka lang ng ilang araw, ayos na. 300 araw pa ang sugat sa kalamnan at buto. Pwede bang gumaling sa ilang araw? Yeda Xiaoyi, sa lupang tulad namin, saan ba kami kukuha ng 100 araw para pahigain ka? Kahit isang araw nga, luho na yon. So, talaga bang ikaw ay isang awa Kenner? Pasensya na, una pa lang hindi ko naman sinabi sa inyo. Huwag, hindi mo man lang kami pinatay, tapos kami pa ang dapat magpasalamat. Akala ko hindi ako makakatagpo ng buhay na awa Kenner. Sulit na sulit ang buhay ko sa pangkat ni Daoba. Tama, ang buhay ko sa pangkat ni Baras ay pwede pang maging kapatid ng isang awa Kenner. Sulit din. Tumahimik ka nga, karapat dapat ka pa bang maging kapatid ng isang awa Kenner? Sino bang nagsabing hindi? Magkakasama tayong nabuhay at mamamatay, kaya magkapatid tayo. Kung kinikilala ninyo ako, mula ngayon, ako si Yemo, kabilang nasa Bloodblade Squad. Good, Yemo, dahil kinikilala mo ako, Daoba, hindi ko rin kayo ipapahiya. Mula ngayon, kapag may makakain ang pangkat ko ni Daoba, hindi ko hahayaang magutom kayo. Kung gusto mo, pwede na rin sa iyong ibigay ang pagiging pinuno ng pangkat na ito. Wala akong maintindihan. Ikaw na ang mamuno. Huwag kang masyadong excited. Magpahinga ka muna. Ha ha ha. Ngayon, hindi na ba kami magiging talo ng Bloodblade Squad? Isang pangangaso na may mga awa Kenner, kahit pa mga direktang bantay lang ng lungsod ng Kaohsiung. Wala man lang ganyang traito sa akin. Sobrang sayano. Hintayin mo lang ako makabalik at makita ko si Lao Sanli. Kailangang paluin siya hanggang maging baboy ang hitsura. Wala nang iba. Aba, haligi. Ikaw ang nagplano na patayin ang Awakeners. Kayong maliit na team ng Snow Island, baka hindi rin kayanin. Pero kung maayos ang takbo, hindi rin imposible na makalipad pa riyan ang Huangtengda. Ayos na, tapos ko na ang bahagi ko. Kayo na ang mamili ng natira. Pero limitado lang ang kaya nitong sasakyan. At ang gambang mukha ay nagtitipon sa lugar na ito. Kung gayon, kami ba? Bakit kailangan ka pang isama? Mas kaunting tao, mas maraming kayang buhatin. Dahil ang sobrang natira, nakabayaran, inilagay ko na sa lungsod ng Kaohsiung. Kung ayaw ninyong kunin ang natitirang 2 hindi rin ako mag-aalalang hindi ninyo ako isama. Pero sa tingin ko, ang natitirang kabayaran, kumpara sa madadagdag na gamit, malayo pa rin ang agwat. TSK. Di pwede namin kayong pahirapan, at pilitin kayong sabihin kung saan ninyo itinago ang mga gamit, tapos pwede na kayong subukan. Akala ko ang lax nyo, mukhang hindi rin pala. Di ano ka pa rito, nagbubuwang buwangan. Hindi ka pwedeng mapahiya ng mga taong ito. Pagdating sa mga batuhan, malinaw na malayo pa. Paglampas sa bundok na nasa harap, doon na ang Kaohsiung. Diretso lang, tuloy. Sa unahan, lungsod ng Kaohsiung na. Nasa kabila ng ilog ang lungsod na yon. Paano tayo tatawid? Dito tayo dumaan. May madaanan. Ako si Daoba ng Bloodblade Squad. Bumalik mula sa pangangaso, pakiusap buksan ang pinto. Hoy, Daoba, bakit ganito ang lagay ninyo? Bumalik ka. Oy, mga tol. Pinabagsak ninyo ang isang gambang mukha, kahit itong sasakyan lang. Sulit na rin na masugatan ng kaunti. Daoba, huwag mong sabihin hindi kita bibigyan ng mukha. Alam mo naman ang mga patakaran. Sige. Hindi ordinaryong tao ang dalawa na ito. Oy, malalaking tao pala. Bilasan ninyong pumasok, bilasan. Kuya San, bakit bigla kang ganyan? Wala kang alam. Sa mga usapin ni Lao Zi, ikaw pa ba ang maraming pakialam? Ang batang ito na si Daoba, ang swerte niya. Tansya ko, mula ngayon kailangan pa rin natin siyang sundan. Haligi, isama mo si Ye upang libutin ang lungsod ng minahan. Ako at si Rad muna ang magpaparada ng sasakyan. Ilabas ninyo ang mga materyales. Tapos ipaayos kay Xiao Yunfei ang natitirang bayad. Ngayong gabi, sa lumang lugar tayo. Hindi ninyo kailangang pakialaman ako. Magkita lang tayo, pwede na.
Talaga bang isa akong peking tao? Gaya ng sabi ni Xiao Yunfei. Sa totoo lang, mula pa noong simula, alam ko nang kailangan mamatay ang mga tao ng Blood Gully Squad. Pero hindi ko magawang kumilos. Pinatay ni Dao ba si Huxi? Hindi ako masyadong galit. Mas totoo, dahil nilagay niya ako sa kahihiyan. Kailan ba ako naging ganoon kabaliwala sa buhay? Ganoon na ba ako kabagsik? Kuya, ibebenta mo ba itong tayback o hindi? Magbabayad ako ng 500 Kaoshan coins, hindi ibebenta. Ipagpalit mo ang isang maliit na pulang pana sa isang mutant brain core, o kaya 400 Kaoshan coins, isang brain core lang, at katumbas na agad ng halos isang taon na pagkain ng karaniwang tao. Talagang malaki-laking kita ang mga brain core ko. Kuya, bigyan mo naman ako ng kaunti pang makakain. Ako at si nanay, ilang araw nang hindi nakakakain. Gutom na ako. Ah, ito, maghintay ka muna. Dito, bilisan mo rito. Hindi halata, may ganito ka palang bisyo. Ang dumi pala ng iniisip mo, bilisan mo, may pera ka ba sa katawan mo? Pahiram ng kaunti, bakit ko naman ipapahiram sa iyo? Ang mga taong tulad niya, araw-araw sa lungsod ng Kaoshan, may ilang namamatay sa gutom, bakit ko siya tutulungan? Hindi ka ba mabuti rin naman, matanda ka? Ang dalagang ito, gutom na talaga, ganyan na ganyan ang itsura, bilhan mo siya ng makakain, ako na ang bahala sa kanya, pwede ba? Ang dami mong Saturday, grabe ka, hindi ba hihiram ka lang naman ng kaunting pera? Ito ang tanging pagkakataon, kung gusto mong magpanggap na mabait, huwag mo akong idamay, sige na nga, nakikiusap ka na ako pa ba hindi sasama sa iyo? Dalan mo na agad at bilhan mo ng makakain, pati ang nanay mo. Bakit ka lumabas dito? Anong pakialam mo sa lugar na ito? Patayin kita, gagawang ito, hindi ka ba naniniwala? Hindi. Buwisit ka. Mga kuya, bakit kayo nag-aaway? Wala naman kaming away. Kuyang nilalay lang namin ang ulong ito, iyon lang. Oy, narinig ko. Mukha nga siyang tanga. Pag nakita mo siya ulit, tingnan mo siya ng may paghamak. Halika, matuto ka sa akin. Oh, ang galang mo naman. Umuwi ka na, gatom din sigurong tiyak ang nanay mo. Salamat, kuya. Paalam, kuya. Tumahimik ka. Ayokong makinig sa kalokohan mo ngayon. Salamat. Pupunta ako sa istasyong yon. Iikot-ikot lang. Tuwing 3 araw lang magbukas ang istasyon. Kung hindi ngayon bukas na lang ulit. Sumama ka sa akin. Sandali, ano bang gagawin mo? Bakit ako susunod sa iyo? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang negosyo ng tindahang ito? Sama ka lang sa akin. Kayo naman, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Boss Lu, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa susunod, siguradong mananalo ako. Pakiusap, huwag po. Hoy! Hindi ba siya babalatan ng buhay? Saan naman aabot yon? Baka putulin lang ang 2 binti. Ang mga ito ay mga mamahaling pagkain. Sulit ito nang di bababa sa 100 barya sa minahan. Anong klase kang awa, Kenner? Wala ka man lang pakiramdam. Kukunin ang karne na ito at ibebenta. Hindi ko naman sinabi na ako ang kakain. Ano ngayon, sa tingin mo, iyon ang sukatan ng moralidad. Sa ganitong oras, hindi ba dapat sumugod tayo roon at pigilan sila? Kaya sinasabi kong peke lang ang moral mong paniniwala. Pero, hindi ba sarili niyang gulo yan? Basta hindi ikaw ang kasangkot. Kaya pumatay man o hindi, wala nang halaga. Tama, hindi mo ba sinabi na hanggang 2 binti lang ang puputulan? Hindi ba at hindi siya mamamatay? Sa mundong ito, ang mawala ng 2 binti ay mas malupit pa kaysa mamatay. Kapag sinwerte siya, bukas patay na siya sa kalye. Bilang dagdag pa sa tindahan, may 1 pirasong karne. Kapag malas, mamamatay siya sa ilang ulit na pag-iyak at pagdurusa. Sige na, huwag ka nang magsalita. Sumama ka sa akin. Maligayang pagdating. Matagal na ring walang gustong sumama sa akin maglaro. Mukhang marunong sumunod sa patakaran ang tao. Mukhang baguhan pa itong binatang ito. Unang pagkikita. Hindi alam ni Lu Feng, si kuya ay si Ye Fan. Yeah bro, welcome sa maliit kong tindahan. Hindi ko alam kung anong trip mong laruin. Nandito ako para makipagpusta sa iyo, sa big free cards lang. Ay, interesting to. Maupo ka, yeah. Sandali. Anong nangyayari? Anong meron? Bakit parang ako na ang tumataya? Xiao Yunfei, anong gusto mong palabasin? Madali lang. Ikaw ang makipagpustahan sa kanya. Ako ang sasalo ng pera. Wala akong alam kahit isa. Anong pastahan? Kalokohan yan. Simple lang ang mga patakaran. Matutunan mo agad yan. Ang panimulang taya ay 100 kaosyan na barya. Walang limit sa taya.
Dapat kapareho ang itataya mo kung sasabay ka. Kapag nagbukas ka ng baraha, doble ang taya. 100 kausyon na barya. Hindi ako sasabay. Grabe, si Doraemon ka ba? Mga kaliskis ng tahimik na nilalang. Ayos, ito. Pwede itong ipantapat sa 800 kausyon na barya. Ngipin ito ng halimaw. Okay, pwede itong ipantubos ng 600 kausyon na barya. Saan mo nakuha yung bagay na yan? Huwag mo na yang pakialaman, ayusin mo na lang ang trabaho mo. Bihasa ang lalaking to, kapag maganda ang baraha ko, halata agad masyado. Ang boring mo naman. Akala ko may dala kang surprise. Hanggang dito na lang tayo ngayon, wala na rin akong gana pang manalo. Sandali, hindi pa tapos ang laro. Mukha ka namang hindi yung tipong tanga na umiiyak sa talo. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras dito? Ano, natakot na ba si Boss Lou? Sige, isang round na lang, tapos na. Si Yefan ang maghahalo ng baraha sa round na ito. Ganun pala. Anong sinasabi ng lalaking to? 15 taon ko nang hawak ang kasino na ito. Sa kasino, walang kinikilalang kampyon. Yung mga tinatawag nilang eksperto, ang tanging galaw nila ay pandaraya. Hayaan munang matalo sa akin ang baguhang ito. Talunin siya hanggang magulo ang isip niya, para mahatak niya ako papasok sa laro. Tapos sa huli, maglalagay siya ng malaking taya. Sa lihim na pakulo ng batang ito, babaligtad ang laban. Makikita mo, impossible. Hindi pa nga ako umaandar. Si Boss Luna ang maghayhalo. Interesting. Matagal na rin simula nang makakita ko ng mga kabataang kasing interesante nyo. Sasabayan ko kayo hanggang dulo. Haha, pero linawin ko na agad ang pangit na usapan. Kapag nahuli ko kayong nandaraya, ang 2 kamay nyo ang gusto ko. At ikaw, ang mga mata mo ang gusto ko. Kung kami ang manalo, kahit magkano pa ang mapanalunan namin, sasabayan ko hanggang dulo. Buwisit. Anong alam ko sa espada? Huwag kang mataranta. Bagalan mo ang galaw. Dahan-dahan ka, sobrang bagal. Ang kakayahan ko ay pinapabagal ang lahat sa paligid. Kapag ginamit ko ang kakayahan ko, sa loob ng 3 segundo, parang tumitigil ang buong mundo sa paningin ko. Sa palet baraha, kaya ko yan. Isang pares na 6, isang 10. Sobrang basura ng barahang ito. Bitawan. HMPH. Swerte mo, Panalo na ako sa round na ito.